Okay mga ka-airsoft, no, sound check muna tayo. Sound check. Kung clear ba ang audio natin, pa-type lang po para malaman natin kung maliwanag at kung magdidire-diretso na tayo, no. Good day, clear audio po, sabi, no. Bago na naman tong mic natin, grabe. Natutuwa ako kasi na pinapadalan tayo ng mic, no, ng different mga gadget store na nagiging customer natin, no. Another set of mic from the, sabihin ko ba, from the Electro World again, no, dito sa cyber ano ba, sa SM Cyber Zone, ay Cybergate ba? Cyber Zone, no, okay, no, dyan sa SM North Electro World, okay, nagpadala sila sa atin ng mic, then another JBL mic from the ayaw magpakilalang sponsor, no. Maraming salamat mga ka. Pwede mo siyang papasukin dito, Gil, ha? Pagkatapos niya mag-yossi, sabi mo. Okay, no, ano tayo, review and baksayan mga ka-airsoft, no, ng unit natin mga ka-airsoft. Mabilisan lang to kasi merong nag-aantay sa atin na mga ka-airsoft, mga client diyan sa labas. Okay? Gumagana kaya yung isa kong bakit parang hindi, nagtataka lang ako bakit dalawa yung ilaw nung isa nating mic samantalang hindi ko naman ginagamit. Hindi ko ginagamit yung isa, no. Okay, so baka dito, baka na-detect niya, no. Okay, sabi kasi sa ni sir, make sure na hindi raw madidetect yung isa. So tignan natin, no. Okay, dapat hindi magaan yung isa, no, pero parang feeling ko ayun, okay, nawala na, no. Okay, so dire-diretso na tayo, no. Okay, this is the budget build Sig Sauer P226, no. Nagkalat ang mga ngayon, ang kumukuha sa atin ng mga budget mill, no, yung mga Taiwan, mga palaban naman na Taiwan unit, no. This is the Sig Sauer P226 unit natin kay Airsoft Ian Kenneth, ano to? Tagum. Ian Kenneth Kalaon. Kalaor, yun. Kalaon. On. Okay. Sir Ian Kenneth Kalaon, Sig Sauer, no? Of Barangay Tagum, Fabia, Iloilo. Wow, Iloilo. Sa Iloilo, ginaganap yung World Shoot Fest. Kauna-unahan sa Pilipinas, gaganapin World Shoot Fest. Nakakatuwa naman. Bakit? Kasi yung World Shoot Fest na yan, dyan ginaganap, no? Dyan ginaganap yung competition ng practical shooting na gamit ay airsoft. Tingnan ko nga muna yung audio natin. Shooting na gamit ay airsoft. Ayun, okay na. Ayan. Dyan ginaganap yan, no? Okay? So, dali, iayos natin to. Kailangan na lang, iarap na lang natin to ron. Dahil, pasensya na mga ka-airsoft, wala yung mga director ko, no? Kaya ako rin na nagseset ng ating camera. So, wala sila. Yan. Okay? So, dito na lang natin ilagay. Tingnan natin. I just hope na nakikita ninyo ng mahusay. Ang hirap pag wala yung mga assistant natin. Kumbaga tayo. Kasi ngayon, Monday, merong mga ginawa yung iba, no? So, ayan, tingnan muna natin, syempre. Okay, ayun. Okay. Okay na. World Shoot Fest na ginaganap sa Iloilo, no? Nakakatuwa naman dahil
nakikilala na ang airsoft sa buong community, nakikilala na ang airsoft sa na isang napakagandang hobby, isang napakagandang pamalit, no? Pansamantalang pamalit sa tunay na firearm. Okay? Unahin natin to. Meron tayong walk-in kasi hindi ko pwedeng patagalin na kawawa naman si Sir mag-aantay, no? Brian De Guzman, good day, sir, no? Big man shout out Batang Bukid from Australia. Oh, grabe, no? Jason Marcos Kadoy, share done. Thank you. Thank you sa mga mga nag-share, no? Maraming salamat po sa inyo. Okay, no? So, ngayon, share done, sabi ni Alan Villaris. Okay, thank you po. No? Brian De Guzman, good day, sir. Sabi niya, no? Okay, Dante Salandanan pala yung isa, si Sir Dante Batang Bukid. Batang Bukid from Australia. Akala ko Batang. Okay, anyway. This is a 6-hour unit ng ating airsoft na si Sir Ian Kenneth. Okay, no? So, itong unit na mga airsoft is hindi siya ganun ka high-end. Hindi rin siya ganun ka cheap. Matindi to, matikas to. Nasa mid-category. Masasabi natin na okay to. Masarap gamitin, malakas, full metal. Talagang malayo doon sa mga budget meal na mga na mga walang kwenta. Okay, no? So, what is good and special about this? Ito yung sinasabi ko sa inyo na ginagamit ng mga SWAT. Gail, papasokin mo muna si Sir para makanood na lang. Okay, no? Ito yung mga ginagamit ng mga SWAT. Naging effective kasi itong unit na to. It is because sa size niya. Pangalawa, sa weight niya, no? And pangatlo, syempre sa availability nitong unit. Dahil nga kilala to, syempre, ito yung naging common pistol na ginagamit ng ating mga SWAT. Mga SWAT sa USA, sa other part of the country like Australia, Canada. Sir, upo ka muna, tapusin ko lang. Yan. Australia, Canada, yan. Doon to mostly ginagamit. Okay? Ngayon, itong unit na to is 9mm replica rin. Okay? Kumbaga, alam nyo naman, mga 9mm replica, Glock, Beretta, CZ, di ba? Yan, Sig Sauer. Yan. I don't know, pero ang 9mm kasi is sadyang naging effective. Bakit? Kasi yung caliber 45 sobrang lakas, no? Kaya ito ipinalit to dun sa dun sa mga caliber 45 kasi kung ikaw ay pulis, wala ka namang intention na patayin yung kriminal, di ba? Yung kalaban, or gusto mo lang is mapigilan lang muna siya, di ba? Doon sa ginagawa niya. Then eventually, mahuli mo siya. Ngayon, kung caliber 45 kasi ng caliber 45 ang gagamitin mo, po siya lahat naman ng kriminal, patay. Pag binaril mo kasi sa sobrang lakas ng caliber 45. Kaya doon lumabas yung mga 9mm. Kaya nireplika yung 9mm na mga unit sa airsoft, no? Ngayon, itong 9mm na to is very effective. Why? Meron siyang rail dito sa baba. This is not the tactical edition, pero meron tactical edition na nilabas, no? Ipinakita ko na yon sa ating mga vlog ng mga nakaraan. Pero ganito kasi talaga itsura ng Sig Sauer. Talagang compact na compact siya. Napakasarap niyang gamitin. Solid yan, mga ka-airsoft. Metal mula ulo hanggang baba. Siyempre, maliban lang sa grip. Siyempre, lahat naman ng grip halos makikita nyo is hindi naman talaga metal, no? Kaya napaka-effective, napakasarap. Okay, no? So, hindi na muna natin papatagalin. Siguro ito Ma'am Sally, mamaya ako na ilalive to. Unahin ko muna to, tapos unahin ko si Bossing, no? Kasi 1.5 hour to nakabook to si Bossing Nainip lang kasi ako Kaya in-start ko na tapos biglang dumating si Boss, no? Share na po, sabi ni Davi Lexena, Omamdam.
manakap. Oy mga ka-airsoft alam niyo ba, share ko lang sa inyo, bumili ako kahapon ng Infinix. Infinix is a Indian brand na mga gadget, no? Binilan Infinix, siya yung sa panahon ngayon, siya yung hot item, no? Siya yung bumili ako ng dalawang Infinix GT20 Pro. Okay? Binigay ko kay Shane, binigay ko kay Luke. Talagang built for gamers, built for heavy use, no? Talagang napakabilis. Natutuwa ako kasi ang processor niya is 3.1 octa-core. Biruin mo, napakatindi, ka-Korea, ewan ko. Basta something like that, no? Napakabilis, tuwang-tuwa yung dalawang bata, si Shane and si Luke. Tuwang-tuwa sila, no? Plus, bumili rin ako ng ito, Infinix tablet. Napakaganda niya, no? Yung ganyan niya itsura niya, kaya itinayo ko, no? Mga airsoft, no? Pag nanonood nga pala kayo ng live natin, huwag pa tayo yung cellphone nyo, ihiga nyo. Yan, ihiga nyo ganyan para maganda, mas malaki, di ba? Pag nakatayo kasi, ayan, medyo maliit. Hindi nyo ganong kita pag i-flash ko yung unit. Pero pag inihiga nyo, mas makikita ninyo ng buong buo. Diba? Yan, ganyan. Pinakamagandang view, ganyan. Parang yung iPad natin. Itong iPad natin, napakalaking silbi nito. Actually, paborito ko siya. Nahihirapan lang ako using the iPad dahil sa pag-transfer ng mga file, no? Nahihirapan ako kasi alam niyo naman ang iPad may sariling mundo. Hindi basta parang Android na pwede i-transfer. Natutuwa ako, no? Thank you Infinix, Walter Mart, Santa Maria. Bumili ako ng tatlong gadget, no? Isang Infinix XPad, then dalawang Infinix GT20 Pro na cellphone, no? Laki rin ang inabot, grabe. Umabot din akong 45, no? Kaya walang discount, pero okay lang naman. Ang pinakamaganda napakaganda ng naging resulta, no? Okay mga airsoft, no? Tulad nga sabi ko, test fire natin to. Unit natin kay airsoft, Ian, Kenneth, Kalaon, si Basherb. Okay. Jay Basherb. Basher ba to? Okay, Basher. Okay, nakakatakot naman to. Apelyido dito. Basher. Okay na, the 1911 para ordinance. Then si Marlo Reyes of Placer, Masbate, the 2011 T-Rex High Kappa Block. Okay, yan yung mga isusunod natin, pero unahin muna natin itong nag-iisa na to kay Sir Ian Kenneth Kalaon. Okay? Na-discuss ko na kung ano to. So, jump na tayo, no, mga airsoft. Maglalagay tayo syempre ng number 1, the silicone oil. Huwag natin papabayaan. Silicone oil lang ang pwede mong ibigay dun sa unit mo para manatili siyang maganda, maayos, how do you call this, walang leak. At saka syempre, yung wear and tear is not present, no? Not totally ma-eliminate, pero at least ma-reduce. Yan ang importante naman. Okay? Press the valve, pindutin ng konti. Then spray the oil. Why do you need to press the valve? Kailangan natin i-press yung valve para open. Para pag nilagyan natin ng oil, yung oil papasok at dadaloy sa paligid ng magazine, sa loob. Pag hindi mo press yung valve, ang tendency, pag tinaob mo, tutulo lang yung oil na nilagay mo. Hindi magiging kapaki-pakinabang kasi hindi siya papasok. Kailangan i-press ng kaunti para lang mag-open. Then, lagay rin tayo sa inlet. Okay. After that, sandali. Igpitan ko lang to. Parang maluwang. Ay, hindi naman. Okay, no? So, after that, syempre, maglalagay na tayo ng gas. Sa paglalagay ng gas, mga ka-airsoft, always remember, 2 seconds lang ang nilalagay natin dito sa Bigman. 2 seconds lang is enough na at hindi na kailangang padamihin pa kasi magsasayang lang kayo ng gas. Then, upside down, sakto mo, then press down. 1, 2, okay. 2 seconds. Sobra-sobra na yan actually. Then, reloader.
reloader is ginagamit para mabilis ang paglalagay mo ng bala. Pag wala ka nito, naku po, Santissima. Sabi nga, isa-isa, ang dami, ang tagal. Okay? Hatakin to pababa, put your right thumb here, then press pump tayo using our reloader. Maximum rounds is 27, pero laging sinasabi ko, bawasan nyo, wag nyo sagarin yung 27. Ang tendency, pag sinagad nyo yung 27, masisiraan kayo ng spring eventually. Okay? Then sa unit, pag mga 9mm, based on our observation, kailangan nilalagyan dito sa ibabaw para pag kinasa, hindi magagasgas, then lagay tayo dito sa nozzle. Okay? And after that, release. Then rest. Ito ito yung mga airsoft tatlo kasi ito. 1, 2, and 3. Pag ikinasa mo, ilalak mo itong pangatlo. Okay? Ayan. Then release. Then rest. Meron siyang hammer. Makikita mo kung nakakasa. Wala siyang beaver tail. Okay? Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Mga airsoft, firing! Grabe, sandali, walang gas. Putya mo, hindi pumasok yung nilagay ko. Okay? Ganun, Sige, tuloy natin mga ka-airsoft. Firing! Okay. Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Syempre, then release the slide. Then rest the hammer. This is the hammer by pressing the trigger. Unit ng ating airsoft, Ian Kenneth, Kalaor. Sir, pang 12 kg lang nga pala to. Nakalimutan kong ipaalala sa iyo. Pang 12 kg lang, wag po tayong gagamit ng 14 kg para hindi po masira yung unit nyo. Okay? Ngayon, pag itatabi na yung unit, make sure wala lamang bala at syempre wala lamang hangin, pasinawin. Sabi ko nasa shop. Yes. Ma'am Sally, pakipunas yung mga oil. Okay, unit ating airsoft, Ian Kenneth, going Pavia, Iloilo. Okay? Sir. Yeah. Okay mga airsoft, end ko muna to kasi nandito na yung ano natin, yung bossing natin. So, unahin muna natin siya. Mamaya i-review and unbox ko to. Kesa mag-antay si boss, tapusin na natin. Okay? Mga airsoft, magkita-kita tayo maya-maya. Mamimili lang si boss, then roll natin yung live. Okay? Thank you po.